natin yung Honda CTRS na dati yung white orchid pearl. So ito yung unit na naman. Oh, si Boss Mark yan na naman. Hey! Yun. Oh, sorry. Mga ano natin, pogi natin tropa. So yan, minawax na lang yung unit. Malinis na. So bago ko kasi turn over sa client, chinecheck ko din para at least hindi na nakakaya pagdating sa kliyente, makita mo na agad kung may visible na gasgas. So lahat ng mga buyer dyan, before nyo tanggapin yung unit talaga, mas maganda mapuntahan nyo sa mismong dealer, tapos ma-check nyo din yung mismong unit. Kasi nga, once na ma-receive nyo yan, tapos may gas-gas, wala na tayong habol. So yan. So yun, inaayos pa yung unit natin. So before tayo mag-check doon, kasi tinitint pa siya, tapos naka-wash na, okay na. Check natin yung mga for release pa natin na tatlong unit. So dito tayo sa stocking. Dito kakarating lang nito, Honda BRV. Ito, yan. Isa kakarating lang, Honda BRV. Release natin more or less Saturday ngayon, by Monday to. Then ito, check natin. Mga naghahabol kasi ng holiday. So medyo mahaba yung holiday natin ngayon. So next ito. Yan, BRVS din, isa pa, M Gray. And then yung isa nating nag-test drive na kliyente. So ba, 444 ito. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng yan. So ito by month end to. Month end 31. So abangan nyo yan. Tapos tara sir. Na-release na din sa wakas. Tayo sir, ingat ha. Pag may nadulas kasi dito sa amin, dito sa 20,000 agad. Mumulta agad. Neil, may barya ka? Sir, nilagay na rin namin ng SD card. 260 card? 32. Ha? 32 gig. Walang barya? Yes sir. So Sir Orvin, congrats. Ayan, yung isa mong susi. Check muna natin bago tayo umikot, pero naikutan na natin, di ba? Tara sir, ikutan ulit natin. Para ano talaga, kasi lagi din yung search chine-check. Minsan pag may mga nadadaan lang ba, di natin kontrolado yung crowd dito. Baka may dalang parts, matamaan, di ba? Grabe. Tapos dito sir, check na rin natin. Kanina na ano mo naman car cover, umbrella, tools. Pantanggal lang ng tires yan sir. Reserva natin, space saver na tire natin, tapos jack. Ayan. Kasi sa'yo yung manual case. Ano ba, vanity plate ito. So itong vanity plate sir, sa ngayon 9, Friday yung ano mo, coding mo. And then pagdating ng ORCR natin, more or less mag-iiba na rin siya. So bibigyan na lang kita ng memo from the LTO na
kung paano gagawin natin dun sa may assign. 30 to 45 days. Yes sir. So check natin. Ano yan? Bubong. May tipaklong lang. Tipaklong. Kasi ano yan open area yung kabit yung likod natin. Yan. Side skirt. Naka-side skirt yan sir. 16 inches max. Ay yung mga ano natin. Yan yung mga nabago niya from the previous one. Yung diffuser sa likod, yan, bago to. Diffuser. Yan, parang texture ng carbon. Yung mugs, naging, ano na, gunmetallic. Tapos black, piano black. Tapos, side skirt. Tapos sir, start mo muna. Ay, sige, start mo muna sir. Check natin yung ilaw. Sir, may plastic pa yun. Ikaw na bahala magtanggal ng plastic ng mga RS ano natin. Okay. Buksan natin. Paki hazard, sir. Sige, tara sir. Check muna natin yung mga ilaw. Tara dito, sir. Side turn lamp natin, integrated. DRL, tapos sequential ano natin, signal lights, LED na headlight and LED fog lights. Yan. So okay naman. Low beam dito, no? Yes sir. Side beam dito. Yun na sir. Yung high beam. High beam sir nandito. Yes sir. Then yan. Okay naman. Sa likod sir, combination, ano, ito yung combination sir sinasabi ko sa inyo. Kasi ito, bulb pa lang yan. Yes sir. Di pa LED. Yes sir. Tapos ito, yung plate light natin, kung gusto mo pa LED mo, pwede rin. Tapakan ko sir, check mo to. Third brake light, tsaka yung ano, yung preno natin, and then yung reverse light. Okay sir. Reverse light. Okay. Yung isang susi na sa iba, sir. Ano na sir, pahiram na lang din. Tapos ito sir, yung susi natin, naka-smart entry tayo. So, kahit nakasabit lang sa bewang mo to, sa may keychain, pwede nating i-lock dito sir. Pipindutin mo lang yan. Tapos dito mo i-check lagi sir. Yan. Tapos to unlock sir, pwede mong pindutin din, or yung kamay mo lang dito. Yan. Pwede mo rin siyang i-unlock dito sir. Okay. Yung mga di ganun, dito lang sa harap. Wala siya. Sa harap, yes sir. Tsaka dun sa kabilang side. Wala siya sa likod sir. Okay. And then plus na lang sir, meron tayong tinatawag na remote engine start. So, lock mo. Then i-hold mo yung circle. Sintay natin. Yan, mag-i-start siya para magbubukas yung engine niya plus yung aircon niya para mapalamig niya yung cabin once na nakapark ka sa mga open area. And then, meron tayong tinatawag din sir na walkaway, na bagong feature din ni Honda City RS. Ito yung pag nakalimutan mo siyang i-lock, kasi kampante ka na smart entry lagi, di ba? Within 25 meters sir, automatic mag-lock siya. So yun. And then, dito tayo sa harap na rin sir. Yes sir, mga nabago niya. So yung bumper, ayan, medyo mas matulis na tingnan. Then, equipped na lahat ng Honda City natin. Yan, equipped na ng Honda Sensing. I-explain sa inyo. Pero since nandito tayo sa labas, meron tayong Honda Sensing sa headlight natin, which is yung auto high beam and low beam. Pag may nakasalubong ka na high beam, mag-high beam din yung kotse. Pag nag-low beam yung kasalubong mo, automatic mag-low beam din siya. Plus, meron tayong tinatawag din na auto headlight. So pagka ganito kadilim sir, automatic mag-i-start na yung, or mabubuksan na yung ano natin, headlight natin. Then, check natin sa likod, sir. Sa likod, ayan, yung vent. May vent na tayo plus yung charger po. Ayan. Tapos dito,
leather na yung ano natin, no? May armrest and then may cup holder. Tapos yung gustong gusto mo yan, yung black na headliner. Tapos ito sir, naka red stitch yung mga ano natin. Sir, punta tayo sa kabila muna. Ako muna dito sa may driver side. Ayun. So nandiyan na yung ano mo. Lagay ka na to dito. Lagay mo na dyan sir. Yan. Tapos last na client ko sir. Ay, sorry. Hindi mo ito sir ha. Pag naka remote engine start siya, nakapatayan lahat yung mga ilaw, diyan mo mapapansin. So for safety feature, pag pinindot mo to, itong pinaka shift knob natin, mamamatay siya. Lahat. So yan, may mga lalabas dito sir sa may gitna natin, yung sa may information natin, yung mga state reminder, sa pintuan, yan lalabas dyan. So, yung RS na ano, diba? Ayos. So ngayon, start na natin sir para makita mo. Tapos may client ako actually last time, na-try namin yung tawag dito, Apple CarPlay. Ang problema, hindi namin makonekta dahil naka-off yung Siri niya. So dapat lagi naka-on yung Siri. Tapos sir, dito check natin ito, map light. Tapos yung ano natin, pwede mo naman tanggalin to sir sakali. Yan, pero madali na yan. Dito naman sa may pillar na to, yung tinatawag na side curtain airbag sir, lahat yan hanggang sa likod. Tapos may side airbag tayo sir, dito sa may upuan naman yun. Okay. Then yung front natin, dual front. Yan, front na dashboard. Ay, kana sir, airbags. Kabit ko lang yung charger. Kasi nakaraan, namatay bigla eh. Tapos sir, may makikita ka dito. Meron tayong dito, yung A. Yung A na to, yan yung sa auto headlight natin. Okay. So kung gusto mong patayin, pwede naman ito sir, switch mo lang pababa. Is mamamatay yung headlight. Kung gusto mo lang na nakapatay lang lagi yung ano mo. Pero maganda rin naman yan pag nadaan ka sa tunnel, nagbubukas siya. Tapos may tweeter tayo, 2 tweeter sa harap. Tapos 4 na main speakers natin. Dito sa side na to, ito yung sa switch ng power ano natin. Power fold natin yan. Okay naman na. Tapos buksan natin yan. Tapos dito yung L, left and right. Ikaw na bahala mamaya mag-set. Tapos itong pinaka-control ng side mirror natin. Central lock. Yan, okay. Sa window, pindutin ko muna sir para hindi mo muna mapindot. Tapos ito yung sa mga windows natin. Tapos yung isa lang yung auto, ito sir. Yung auto kasi yung pag isang pindot mo lang bababa siya, dire-diretso. Okay. Pag inangat mo, dire-diretso yung paangat. Tapos naka-chrome handle siya. Yun yung mga difference niya from yung mga ibang Honda City variants natin. Sa mga vents, may mga piano block tayo. Lahat ng vents. Dito sa side na to sir, meron tayong tinatawag na vehicle stability assist. Yan yung anti-skid. So, laging naka-on, maganda rin yan sir. Dito sir, yung pagdating mo sa steering wheel, leather siya with red stitch. Yan, original ano to sir leather talaga yan. So hindi yan leather talaga, 100% genuine siya. Pati itong part na to. Tsaka to, yan. Yan yung mga ano. Tapos isang mga nabago sa kanya from previous Honda City, ito, yung red na yan. Dati parang gray yata or black. Nakalimutan ko nung paano ano nun. Tapos meron siyang paddle shifter for the top of the line na RS lang. Yung paddle shifter sa mga hindi pa nakakasubok, meron ka na sir no, yung tinatawag na Triptonic sa iba. Sa mga Mazda parang nandito eh. Oo. Yung plus and minus. Pero itong kinagandaan dito sa paddle shifter, parang kala mo sa mga F1 na kotse, nandito na sir. So yan, di ba automatic transmission tayo or CVT. Kung gusto mong ma-feel more on sporty, pwede ka mag paddle shifter. Anytime pwede mo siyang gamitin, naka-drive ka or sport. Hindi siya while moving. na naka-sport. Yes sir, kahit hindi ka naka-sport. Tapos while moving ka, pwede mong gamitin siya. So pwede, pag pinindot mo yan, may lalabas dyan. Drive, yan. Dito D. May lalabas dyan 1, 2, 3 pagka nagano ka. Pag tumakbo ka na. Sa ngayon, hindi pa siya, ayan, M1 yan.
So anytime pwede mo siyang gamitin, Okay. yung paddle shifter na yan. And then nagka-cancel din siya mag-isa. Kunwari pag medyo nag-high rev ka na, mamamatay siya, magbaback to automatic siya. Ano yun, Yun yung pag paddle nag-red shifter. line na or may specific May RPM? specific yung sensor eh. Pag mga medyo mataas like mga 4,000 pagka, pero pag nag-S ka, yan medyo bababad yan. Pero pag naka-drive ka lang, yung normal drive lang, kasi ang normal drive, ang gusto nga ng kotse lagi emit is yung ano niya, fuel efficiency niya. Laging matipid. So yun yung ano ng drive na yan. And then paddle shifter dito sir, yung sa left side naman ng steering natin, Media. yan naman yung sa media niya lahat, audio controls niya, and yung Bluetooth hands free, itong part na to. And then dito makikita mo yung sa Honda Sensing, hindi lahat sir kasi ito yung ACC. Ito makokontrol mo yung i-on off mo yung road departure mitigation, yan yung i-assist ka niya sa lane. So minsan pag gusto mong kumanan tas nare-read ni Honda Sensing yung linya, lumalaban siya, ilalagay ka niya sa gitna. So para ma-off mo yon, signal light ka lang kung kakanan ka para ma-off siya. Kasi yun naman talaga ang pinaka dapat talaga, 'di ba, bago ka mag-change lane, dapat for the safety magsi-signal light ka. And then meron tayong tinatawag na collision mitigation braking system, yan yung pupreno siya mag-isa. Okay. So kunwari makulit kasi nagte-text ka habang nagda-drive, biglang nag-stop yung nasa harap mo, yun, magpepreno siya mag-isa. And then dito naman sa left side naman natin tinatawag na dito sir 6 kilometers lang pala yung kotse mo. So yun, medyo maganda-ganda yung numero niyan kasi minsan may mga 12 kilometers. Pero brand new pa din yun. So ibig sabihin nun, pag medyo lumaki-laki kasi minsan, yan yung parang maatras-abante sa mga planta, ganyan. So hindi siya agad-agad nakukuha. So ito, nakikita mo yan 6 kilometers yan, medyo magandang number yan ng kilometro kasi nakukuha agad siya, nabibili agad siya, hindi na siya tumatagal talaga sa dealer. So dito sa side nito, yung tinatawag nating adaptive cruise control. So 40 km per hour set mo, ito ACC. Tapos yung plus and minus yan sir, yung kung gusto mong pabilisin or pabagalin, 3 ways to cancel sir, cancel mo dito, preno ka or gagasolina ka. Nung rest, isa-isa lang or Isa-isa sir. isa-isa. Hindi sir, per 1 yun eh. 1 kilometer per ano. Hindi siya 5, 10, 15. Okay. So pindutin mo lang siya, i-press mo ng mas i-hold mo siya para Mabilis. yes sir, bumilis Okay, para hindi okay. ka pa isa-isa ng ano. Oo. And then dito naman sir, ito yung sa pag sinet mo yan, ito sir yung distansya mo from yung sinusundan mo. Okay. So yan, may makikita kang linya. Pag pinipindot mo siya, nababawasan siya. Yan. Pero kung hindi ka pa masyadong komportableng gamitin siya, yung medyo malayo muna. Then ito yung sa lane assist din natin, sir. Yan. So napakaganda. Plus meron tayong tinatawag na lead departure. Yan yung pag nasa intersection tayo, tutunog siya pagka umabante na yung sa harapan mo. Then next is, yun, okay na tayo sa paddle shifter. Dito may econ mode. Yan, yun pa rin naman yung dating ano natin. Yan yung mas feature na para mas maging matipid yung kotse. Then dito park mode, reverse. Check natin yung reverse camera. Ang reverse camera natin may tatlong ano yan, tatlong set yan. Yan yung naka-wide. Yan, makikita mo hanggang gilid. Yung naka-focus lang sa isang ano area. And yung top view. Ito yung bumper mo, puti. So pwede kang magpina. So yan. And then dito naman sa may aircon naman natin, sa aircon meron tayong tinatawag na max cool. Ang max cool sir, kunwari hindi ka nag-remote engine start, gusto mo na lang agad umalis, i-max cool mo yan, lahat magma-max para mas mabilis siyang lumamig. Ito namang auto sir, auto climate yan. Siya naman mag-isang mag-a-adjust kung masyado namang malamig. Yan sir, i-adjust niya. Napansin mo bumaba yung ano natin, fan. So yan, bumababa yung fan. Yung parang pinaka parang acceptable na masarap sa pakiramdam na lamig, yan yung auto climate natin. And then isa lang yan sir, ikaw lang makapag-set. Then meron tayong yan palamig yung kanan, nagbo-blue yung ano sir, ayan nagbo-blue. Pag kinanan mo naman yan is for the heater naman. Parang may ano siya, ang tawag din, ambient. Ambient, yes sir. Yan. Tapos yung front, yan yung dito sa harap. Okay. Yung rear, yan yung defogger. Okay.
Pag nagpa-fog yung likod pag sobrang lamig, yan, lalo na itong medyo maulan, nagpa-fog talaga dyan. Ito sir yung mga settings kung saan mo gustong yung vent na naka-on. Sa may paa natin, dito sa may itong mga vent, main vent natin, tapos yung sa may front. And then dito naman tinatawag na circulator naman natin to sir. Aircon circulator or air circulator. Ito naman yung may, pag binuksan mo siya, maaamoy mo yun sa labas. Tapos downside lang yan, kung medyo polluted yung labas, maamoy mo yung usok ng labas. Plus yung mga dust, sir, naamoy mo na. Naamoy mo na yung yan. Patayin na natin. So, pag nakabukas kasi yan lagi, yung mismong cabin filter mo, mas mabilis siyang madumihan, pati yung evaporator. So, doon yung medyo mangangamoy siya. Then, yung AC, on-off yan, sir. Yan, on-off. Pag nag-auto ka, hindi mo siya makikita kasi nga automatic niyang bubuksan. Pero ito, sir, pag kunwari, binuksan mo yung kotse na hindi mo in-auto, on-off. So, lagi naka-on kung gusto mong ikaw yung mag-set. So 18 ang pinakamababa niyang temp. Okay. Yan. Tapos ito sir yung sa fan natin. On off ng fan pag medyo old school ka, gusto mo nakapatay lahat ng accessories. Yan sir. And then dito sir yung FM natin. Tapos connect na rin natin yung phone mo sir para matry mo na din. iPhone sir? Oo. Ayun. Apple CarPlay, ready lang natin. Siri naman nakabukas sir no? Oo, boss naman. Yan, problema kasi pag di nakabukas. Tapos yun sir, yung natin, yung mga USB type, ewan ko kung type C na yung niyan. Type C. So papabili ka muna din talaga dito. Oo. So hindi mo ma-charge dito. Saan ba yun sa dyan? Tapos yan, armrest. Yan sir, Ayun. open mo lang, Honda. Boss naman. Yan, Ayan, Honda. Ayan. clear mo sir. Allow mo lahat. Yes. So yun, take note sa mga nanonood. Minsan, baka kala nila sira yung mismong head unit. Hindi siya nagko-connect pagka hindi naka-open si Siri. Kasi, while driving, hindi mo kailangan dapat talaga maghawak ng cellphone. So, tawagin mo lang, "Hi Siri," yan. Tapos, magre-request ka sa kanya kung anong gusto mo para medyo less yung hawak for the safety. So, dito, yan, makikita mo yung mga, ito sir, yung mga kailangan lang sa driving. Spotify, yan, pwede kang magpatugtog. Waze, dito mo na. So, kahit mag-drive ka, yan, ito, try natin, nakapark ka. Pag drive natin siya, hindi siya nawawala. Unlike sa mga old models, may safety feature siya, bumabalik siya sa sa pinaka main na natin na home page ng mismo natin. Yes sir. So yan, medyo traffic na, nakikita nyo medyo hapon na kasi. Yan, and then ano pa bang natin sir? Sir, pagdating sa maintenance, alam mo naman na yung maintenance no. Ang maintenance natin, check na rin pala natin sir, baka Alin, yung hood? yung hood baka may makita kang di mo gusto. Makita mo kulay pink pala yung makina. Hindi, maganda talaga lagi chinecheck lahat. Kasi ito sir, last na to. Oo. Hindi na natin sinunod-sunod para at least makita mo yung So yung engine, hindi ka naman na bagong kumbaga hindi naman ito yung first car mo. So kinagandahan, actually sir, comparing sa mga ibang mga models, very workable si Honda. Nakikita mo, sobrang daling i-reach lahat ng mga parts niya. Diba? Sobrang luwag. Kaya mo mag-DIY, pero syempre hindi ko naman sinasabi na mag-DIY ka. So yun sir, ABS nandyan. Sa washer natin, yun ang madalas na ginagalaw or chinecheck. Syempre for the safety. And ito sir yung coolant. Sir, dito sa side makikita mo. Ayan, battery natin, ang battery is for 1 year lang. Yung brake fluid natin. Tapos nandito sir yung computer box and yung fuse box natin. Pagdating sir sa mga maintenance natin, yun, nabanggit naman natin kanina sa CRD na every 10,000 shower every 6 months, whichever comes first. Pagdating sa tawag dito, warranty naman is every 100,000 or every 3 years, whichever comes first. Kung wala ka pang 3 taon pero nabugbog mo na yung kotse, 100,000 na agad yung milyahe, voided na, hindi naman. Then mabu-void yung warranty mo sir once kung magpapakabit ka ng mga accessories na like sa electrical, hindi mo siya pinagawa sa Honda, plus
plug and play. Kasi minsan may mga plug and Pati play naman mugs, na no? kaya. Boys. Sa mag sir, hindi naman siya totally buong kotse. Ang mabuvoid mo dyan yung under chassis mo. Kasi yun yung magagalaw mo. So parts by parts din naman siya. Electrical. So electric, hindi siya mabuvoid. So may plano ka naman mag 15, pero ano naman yan sir, kasi ganito yung mangyayari. May mga chances kasi pag from 16 nag 17 ka, biglang magkakaroon ng kalampag kasi nga hindi yung pinaka setup niya na height. So dun may chance na hindi naman lahat pero if ever man, kasi may mga specs din ng mga mugs na malalapad, medyo mabibigat. So yun, pwede siya magkaroon ng kalampag. So dun under chassis natin pwedeng ma-void. Plus yung mga sumasabit dito sa mga underliner natin. Then, syempre, pag hindi mo sinunod din yung maintenance natin na every 10,000 or 6 months, pwede rin ma-void yung warranty natin. Then, yung unang-una, sir, next natin pagkikita is yung first 1,000. Sana magkita ulit tayo. At dito ka sa Honda Cainta magpa-maintain first 1,000 or first month mo. So, kung magawi ka dyan sa BGC, malapit naman na yan dito. Iset mo na yan, sir. So ano pa bang ano natin sir? ABS. ABS, yun yung ABS niya sir. Yan yung module niya. Tapos ito sir, EPS siya. Electronic Power Steering. So wala siyang yung mga fluid na kinakarga. Kasi mga ibang kotse diba ganun yung power steering. Pag medyo may nakikita kang ito yun. Tubig na tumutulo. So yan lang yun. And then yun, ito yung air filter natin. Yan yung mga ano mo lagi. Tapos makikita mo kung nagalaw yung mga kotse. Yan yung may mga linya na yan sa mga kasa kasi yan sir. Kasi yan pag natatanggal na yan tapos sinoli yung pinaka-screw niyan, hindi na yan tatama sa ganyan. So yung mga purpose niya for the warranty sir Yan. So ano sir, picture muna tayo, last na sir. Ano sir, ikaw na, first ano mo, kaya mo na ba yan? Yes sir. Kaya mo ba sir? Kinakabahan ka bang ano? Parang 1 year mahigit na akong di nag-drive. Seryoso? Mga ganun. Set mo muna lahat. Set, yung rear, yung upuan, yung side mirror. Pero alam ng airpat mo na ano? Hindi, Kukuha. hindi nila alam. So magugulat na lang sila. Oo. So shoutout kay daddy ni Sir Arvin. Ano naman yung side mirrors eh. Okay, side mirror. Ito sir, okay na to? Hindi pa. Yan, yun ang mga ano mo. Tapos ito sir may ano siya, may dim siya. May dim mode oo. siya. So pag binab... Sa Kasi dito yan. Anti-glare. Yan sir, diba? Pag binaba mo siya, yan. No. Pag may nag-high beam sa likod mo. And then masyadong malamig ang aircon, medyo nagfa-fog. Yan, so Ganun natin, initan natin. initan mo. 22. Tapos sir, may vent sa likod, no? Matutuwa si... Nakastart, no? Nakastart na yan, sir. Ay, tahimik eh. Hazard natin. So yun, okay na. Na-release na natin yung Honda City RS. So yun guys, if ever na interested kayo sa Honda City, ito kasi si Sir, kwento na naman yun, syempre galing na naman sa ibang dealer na ano na naman natin, na kuha na naman natin siya. So ang kwento dyan, nag-apply siya, tapos nagpa-approve siya ng 15% pero na-approvean siya ng 20%. Tapos napa-approve natin dito ng napa-approve natin ng 15% sa atin, so low down siya. And then kay Sir Arvin, congrats po, maraming salamat, very smooth yung transaction natin. Tapos syempre ang kinagandahan din dito kay Sir,
gusto nyo talaga puti, talagang stick siya sa puti. So in case na interested kayo sa lowdown, sa kung PO man kayo or cash, pwede nyo akong kontakin. Maganda yung binibigay namin promo sa ngayon. And then meron pa tayong 3 clients. So abangan nyo, meron tayong BRV na white, BRV na M gray, tapos Honda City RS na isang M gray pa ulit. So yun, ito napakaraming Honda City RS oh. Baka mga interested kayo, yun makakarating lang yan. So kung interested kayo, tawagan nyo po ako. Yung number ko naka-flash na dito. Pwede tayong ready na siya for WhatsApp and Viber. So yun, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment dito sa ano natin. Paki-like po and paki-subscribe po yung channel natin. So yun, maraming salamat sa pagsama and God bless po sa inyong lahat.